Pumasok si Nika sa Alta Mall. Bit-bit ang mga shopping bags. May kaba sa kanyang dibdib dahil matagal na niyang hindi nakikita ang nobyong si Ram. Isang araw nang lumipas ang dumating siya ng Pilipinas galing sa Qatar, kung saan isa siyang OFW. Nagtungo siya at naglakad patungo sa coffee shop kung saan nila napagkasundo ang magkita. Habang naglalakad siya, nakakita siya ng isang pamilyar na tao na may hawak na kape. Tila ba ang puso niya ay napalakas ng tibok at sa isang iglap, inisip niyang si Ram yun. Mabilis siyang lumapit at tinawag ang pangalan nito. Ram! Ang sigaw ni Nita ay may kasiyahan sa mukha. Babes! Nandito na ako! Lumingon ang lalaki at bago pa ito makapagsalita, hindi na nakapagpigil si Nika. Agad siyang lumapit at hinalikan ito sa labi. Ang lahat ng kaba at pagnanasa sa kanyang puso ay nag-uumapaw sa simpleng kilos na iyon. Miss na kita, babes! Sambit ni Nika habang humihinga ng malalim. Para bang nais niyang ipadama sa lalaki ang lahat ng pagkasabik na makita at makasama itong muli. Nagulat ang lalaki. Hindi agad doon nakagalaw. At sa isang saglit, tila nabigla at hindi alam kung anong sasabihin. Hanggang sa nagkumawala ito sa kanya. Miss, teka lang, hindi ako. Ang sagot ng lalaki ngunit hindi pa ito natatapos magsalita nang mapansin ni Nika na may ibang tao pala siyang kausap. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Nika. Nag-alala siya at mabilis na naglakad palayo. Naiilang at naguguluhan sa nangyari. Ah! Sorry! Akala ko ikaw ang boyfriend ko. I'm sorry! Ang huling saloobin ni Nika bago tuluyang lumayo. Halos kapareho ito ni Ram sa tindigan. Miss, wait! Pagtawag sa kanya ng lalaki. Binilisan ni Nika ang paglalakad palayo sa lalaki at sa lugar na yon. Namumulang mukha niya sa matinding kahihiyan. Nahihiya siya sa sarili. 5 years later, ang araw ay muling sumikat sa isang pribadong isla na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Ang Isla de Amor, isang paraisong tagpo ng buhangin at dagat ay naging tahanan ng Alvarado Resort, isang mamahaling destinasyon na kilala sa buong bansa. Ang resort na ito ay pinamamahalaan ng isang taong kilala, hindi lamang sa kanyang negosyo, kung hindi sa matinding disiplina sa buhay. Si Trojan Alvarado. Sa kanyang opisina, si Trojan ay nakatayo sa harap ng malaking bintana. Tinitignan ng malawak na kalawakan ng dagat na asul. Ang kanyang mga matay seryoso, puno ng determinasyon. Ang bawat desisyon na kanyang ginawa ay may kaakibat na milyong-milyong dolyar na halaga. Kumuha siya ng isang mainit na tasa ng kape at lumapit sa isang mesa kung saan nakalagay ang mga papeles ng negosyo. Lahat ay may marka ng kanyang selyo. Ang bawat sulat at memorandum ay mabilis niyang binabasa. Walang palya, walang pagkakamali. Sir, may balita po kami. Pumasok si Carlos, ang kanyang assistant na may dalang isang tablet. Tinignan ni Trojan si Carlos na may mata ng isang taong handang humarap sa anumang pagsubok. What is it? May bagong resort po na nagbukas sa tabi ng Alvarado Resort. Ang may-ari po ay si Nika Garcia. Nagtaas ng kilay si Trojan. Hindi na bago sa kanya na may mga bagong resort na nagbubukas sa isla. Marami nang nagbukas na mga resort sa paligid at hindi ito dapat magbigay ng alalahanin sa kanya. Nika Garcia? Ulit ni Trojan, pilit pinipigilan ng pagkairita sa kanyang tono. Bakit ko kailangang mag-alala tungkol sa isang maliit na resort? Mas affordable sila, sir. Hindi tulad ng atin. Dinarayo na rin ng maraming guest. Hindi natin alam kung ano bang magiging epekto nito sa ating negosyo. Sagot ni Carlos. Tumango si Trojan ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Siya'y isang tao na hindi mabilis magpatalo o magbigay ng pansin sa mga maliliit na bagay. Ang kanyang resort, ang Alvarado Resort, ay ang pinaka-prestihiyoso sa buong isla. Wala nang hihigit pa sa kalidad at serbisyo nila. Ako ang magdidesisyon kung paano ito haharapin, Carlos. I-report mo sa akin kung ano mga bagong developments.
Hindi ko kailangan ng mga maliliit na problema. Sagot ni Trojan at mabilis na tumalikod para bumalik sa kanyang trabaho. Sa tabi ng Isla de Amor, habang ang Alvarado Resort ay tahimik at marangya, ang resort ni Nika Garcia, ang Garcia's Haven, ay isang simpleng resort na sumasalamin sa kanyang pangarap na makapagbigay ng maginhawang bakasyon para sa pamilya at mga kaibigan na hindi kayang magbayad ng malaki para sa isang mamahaling resort. Isang simpleng lugar ngunit puno ng pusong nagmamahal sa kalikasan at komunidad. Si Nika Garcia ay isang 26 anyos na dalaga mula sa isang puok sa probinsya. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya ngunit dahil sa sipag at tiyaga, nagtagumpay siya sa buhay. Isa siyang dating OFW sa Qatar. Kailangan niyang maging malikhain at matapang sa bawat hakbang dahil ang bawat desisyon na kanyang gagawin ay may kaakibat na pangarap ng kanyang pamilya na naninirahan sa mainland. Isang araw, habang siya'y nakaupo sa kanyang opisina, tinitignan ang mga bookings at ang mga papeles. Pumasok si Mila, ang kanyang matalik na kaibigan at business partner. "Nika, narinig mo na ba ang balita?" Tanong ni Mila. Bakas ang alala sa mukha nito. "Ano yun?" Tanong ni Nika. Hindi makatingin kay Mila habang abala sa pag-check ng mga detalye ng kanilang mga bookings. "It seems na tagumpay ang resort natin. May mga guests sa kapitbahay nating resort ang napunta na rin sa atin. Natural na maganda raw ang view sa atin eh." Sagot ni Mila na natutuwa na kinakabahan. Para na rin nating kinalaban ang Alvarado Resort na yan. Nagpost si Nika at iniwasan nang makitang tinitignan siya ni Mila. Nakaramdam siya ng kaba ngunit hindi niya ito ipinakita. Nais niyang mapatunayang mali ang mga nagsasabing hindi sila magtatagumpay. Hindi natin masisisi ang mga guests nila na pumunta sa atin. May lugar ang Garcia's Haven sa puso ng mga tao. At hindi ko naman ipagkakait sa kanilang ganda ng isla na sakop ng resort natin. Wika ni Nika, ang kanyang matay matalim at determinado. Ilang linggo ang lumipas at naging klaro kay Trojan na may bagong ang hamon sa negosyo. Ang Garcia's Haven ay hindi lamang isang simpleng resort na katabi ng Alvarado Resort. May mga kliyente silang nakikita sa social media, pati na rin sa mga tour groups na nagsimula ng pumatok sa kanilang lugar. Kung tutuusin, ang resort ni Nika ay may kakaibang apil. Simple ngunit puno ng malasakit sa mga bisita. Isang araw, nagpasya si Trojan na personal na bisitahin ang Garcia's Haven upang malaman kung anong nangyayari. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagkakataon na makatagpo si Nika ng personal. Habang si Trojan ay naglalakad sa kahabaan ng beach ng Garcia's Haven, napansin niya ang mga magagandang tanawin ng mga makukulay na beach huts at mga pamilya na masayang nagbabakasyon. Isang kakaibang aura sa lugar na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging malapit sa kalikasan. Ang mga bisita dito ay hindi katulad ng mga high-end na guest sa Alvarado Resort, kung hindi mga simpleng taong nagtatamasa ng buhay. Sa hindi inaasahan, nakita niya ang isang magandang dalaga na naglalakad sa tabi ng beach. Hawak ang isang listahan ng mga pangalan ng mga bisita. Dahan-dahan siyang lumapit dito. At sa unang pagkakataon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang babaeng bagamat abala ay napansin ang presensya ni Trojan at medyo nagulat. "Good morning. I'm looking for the owner of this resort," sabi ni Trojan. Ang boses niya ay matigas at propesyonal, ngunit may maliit na ngiti. "Ako nga ang hinahanap niyo, mister. I'm Nika Garcia." Sagot ng dalaga na hindi makapaniwala na naroroon siya. "Anong maitutulong ko sa inyo?" "Nice to meet you, Miss Garcia. Ako nga pala si Trojan Alvarado, the owner ng katabi mong resort. Napansin ko lang ang inyong resort. Mukhang maganda. Hindi ko akalain na may ganung lugar dito." Sagot ni Trojan na hindi magawang itago ang kanyang paghanga sa lugar, kahit na ang tono ng kanyang boses ay patuloy na seryoso. "Nice meeting you, Mr. Alvarado. Thank you for appreciating my simple resort. Ikaw palang neighbor ko dito sa isla." Sagot ni Nika. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan sa pagitan nila.
At pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga resort at kung anong pagkakaiba ng kanilang mga approach sa negosyo. Hindi ba ikaw, Mr. Alvarado, ang may pinakamahal na resort sa buong isla? Tanong ni Nika. Tumingin kay Trojan. Ang mga matay puno ng curiosity. Yup, at proud ako doon. Sagot ni Trojan, ngunit hindi iniwasan ng pagiging mapanuri sa bawat detalye ng kanilang usapan. Pero ako'y interesado sa kung paano mo pinalalago ang lugar na ito sa kabila ng mga limited resources. Feel free to experience Garcia's Haven at ikaw makakasagot sa tanong mong yan. Magiliw na tugon niya. Tumingin to ng oras sa suot na mamahaling relo. Maybe next time, Miss Garcia. I have to go. At salamat nga pala sa pag-welcome mo sa akin. Tinanguan niya ito saka tinalikuran siya. Hindi niya maitago ang sariling attraction niya sa owner ng kapitbahay niyang mamahaling resort. Ngunit para kay Nika, dati na niyang nakita si Trojan. Pamilyar sa kanya ang gwapong mukha nito. Ang umagay dumapo sa Isla de Amor at ang mga alon ng dagat ay patuloy na dumadampi sa buhangin ng Garcia's Haven. Sa kabila ng kagandahan ng paligid, si Nika Garcia ay hindi makapagpahinga. Patuloy siyang abala sa pagpaplano at pagpapahusay ng operasyon ng kanyang resort. Isang simpleng lugar ito para sa mga puok na hindi kayang magbayad ng mahal. Ngunit hindi ito hadlang upang magbigay siya ng pinakamahusay na serbisyo sa mga bisita. Habang ang mga ibang resort sa isla ay may mga komplikadong sistema ng pamamahala, ang Garcia's Haven ay mas abala sa pagpapakita ng malasakit sa mga bisita. Ang mga kabataan, pamilya at mga magkakaibigan na nagmumula sa mga probinsya at malalayong lugar ay dumadayo sa kanyang resort upang mag-relax at mag-enjoy ng simpleng buhay. Si Nika ay nagsusumikap upang mapalago ang kanyang negosyo. Ngunit may mga araw na tila hindi sapat ang kanyang mga resources. Ang kanyang mga empleyado ay nagtatrabaho ng walang sawa para mapanatili ang mataas na kalidad ng serbisyo. Ngunit alam niyang kailangan pa nilang magpatuloy sa pagpapabuti. Habang siya'y abala sa kanyang mga plano, isang tawag mula kay Mila, ang kanyang matalik na kaibigan ang sumalubong sa kanya. Nika, may malaking event tayo sa isla sa susunod na linggo. Alam mo naman, lahat ng mga may-ari ng resort dito kailangan nandun. Sabi ni Mila sa kabilang linya. Anong preparations ang gagawin natin? Tanong ni Nika habang hinihimas ang kanyang noo. Basta, kailangan mo maghanda. Pero ang biggest news, Trojan Alvarado, siyang magiging guest of honor sa event. Dagdag ni Mila, halatang may kaba sa kanyang boses. Naalala niya ang pagpunta ni Trojan sa resort nung isang araw. May isang bahagi ng puso niya ang tila naging masaya. Ngunit ramdam niya ang malaking agwat nila sa isa't isa, katulad ng mga business nila. Ang Alvarado Resort at Garcia's Haven ay magkatabi lang. Ngunit parang may dingding na nagsasabi sa kanilang dalawa na magkaibang mundo ang kanilang kinabibilangan. Okay, noted Mila. Pupunta ako sa event. Sagot ni Nika. At ang hindi niya masabi sa kanyang sarili ay kung anong nararamdaman niya sa lalaki. Ang CEO na may malalaking pangarap, ngunit may aura ng pagiging matigas at malayo. Samantalang si Nika ay naghahanda para sa event, si Trojan Alvarado ay abala rin sa pagpaplano ng kanyang mga proyekto para sa Alvarado Resort. Marami ang nagtangkang mag-udyok sa kanya na patuloy na palawakin ng negosyo. Ngunit hindi pa rin siya nakasisiguro sa kanyang mga plano. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang resort, may mga nararamdaman siyang hindi niya kayang isalaysay. Kailangan niyang magpatuloy sa pagpapalago ng Alvarado Resorts. Ngunit may naguudyok sa kanyang tanungin ang sistema ni Nika Garcia. Bakit nga ba napakaganda ng Garcia's Haven? Puno ng kaligayahan, mga simpleng tao at walang pressure. Ibang-iba sa kung papaano siyang mag-operate ng kanyang resort. Nais niyang makita kung papaano ang pamamahala nito at kung anong pagkakaiba meron ng maliit na resort na ito kumpara sa malaki at mamahaling resort na pinapalago niya. Habang nag-iisip siya tungkol sa kanyang mga susunod na hakbang, isang tawag mula sa kanyang assistant, si Carlos ang dumating. Sir, may mga tao sa komite ng event na naghahanap sa inyo. Kailangan po ba nating umattend?
Tanong ni Carlos. Baka pwedeng ikaw na munang umattend, Carlos, at may tinatapos pa akong report eh. Kung gusto nilang makipagkita sa akin, makikita nila ako dito sa resort. Sagot ni Trojan. Halatang ayaw pang makisalamuha sa mga event na ganyang klase. Pero sir, they're expecting you. Naroroon ang lahat ng resort owners dito sa isla. Pati ang may-ari ng Garcia's Haven na si Miss Nika Garcia pupunta rin. Pagkarinig sa pangalan ng dalagang owner ng nasabing resort ay nagbago ang kanyang isip. Tinutokso siya ng isang bahagi ng kanyang isipan na magpakita sa event at muling makipagkita kay Nika. Ang mga tanong na dati hindi niya kayang sagutin ay nagsimula ng magdulot ng curiosity sa kanya. Pupunta tayo, Carlos. Pakihanda ang schedule ko. Wika ni Trojan. Tumingin sa kanyang mga papeles ngunit hindi maiwasang mag-isip ng mga detalye ni Nika. Ang araw ng event ay dumating at ang buong isla ay nagtipon-tipon sa isang malaking venue malapit sa tabing dagat. Ang mga may-ari ng resorts, mga managers at iba pang negosyante sa isla ay nagtipon upang magbahagi ng kanilang mga plano at progreso. Tinignan ni Trojan ang bawat isa ngunit ang kanyang mga matay mabilis na lumingon kay Nika na dumating. Nakasuot ng simpleng damit ngunit ang kanyang presensya ay tila mas malakas kesa sa mga mamahaling resort na nasa paligid. Si Nika ay hindi katulad ng ibang mga negosyante. Hindi siya nagmamagaling o nagpapakita ng anumang anyo ng kayabangan. Ang kanyang mga matay puno ng kasiyahan at determinasyon. Ang mga katangian na namutawi sa kanya sa kabila ng kanyang simpleng itsura. Habang nagkakaroon ng isang networking session sa mga may-ari ng resort, nagtagpo sila ni Trojan. Agad niyang naramdaman ang tensyon sa pagitan nila. Minsan, kapag ang mga mata ng isang tao ay nakikita mong nakatingin, hindi mo maiwasang makaramdam ng kakaibang kilig. At iyon ang naramdaman ni Nika kay Trojan. Mr. Alvarado, nice to see you again here. Wika ni Nika. Medyo kinakabahan ngunit pilit na nagpapakita ng kagandahan. Dumungaw si Trojan mula sa group ng mga negosyante at ngumiti, ngunit hindi masyadong maligaya. Yeah, I'm glad to see you here. Kahit busy ako, naglaan pa rin ako ng oras for this event. I'm looking forward to sharing my knowledge and skills in managing resorts. For sure, you will learn a new goal to grow your income. Same here, Mr. Alvarado. Sagot ni Nika, tumingin sa mata ni Trojan. Kung ang mga malalaking resorts na kagaya nyo may mga vision, kami naman ay may malasakit sa bawat isa sa aming mga bisita. Trojan's brow furrowed. Malamang, pero paano mo mamaintain ang quality ng serbisyo kung kulang ang mga resources mo? Si Nika ay nag-isip sandali ngunit hindi siya natatakot sa tanong ni Trojan. Kahit kulang sa mga kagamitan, ang mga guests namin ay palaging binibigyan namin ng malasakit. Hindi lahat nasusukat sa laki o presyo, kaya kami nandito. Habang nag-uusap sila, ang tensyon ay nagsimulang maglaho, ngunit hindi rin maitatago ang mga malalalim na pagkakaiba sa kanilang pananaw. Si Trojan, bagamat naniniwala sa kalidad ng mga materyales at serbisyo, ay hindi pa rin lubusang maintindihan kung papaanong isang simpleng resort tulad ng Garcia's Haven ay kayang magtagumpay sa kabila ng mga limitasyon. Habang naglalakad si Nika palayo, may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya maiwasan nang mapansin si Trojan na tumitingin sa kanya. Hindi alam ni Nika kung bakit tila may kakaibang atraksyon na nararamdaman siya sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na nagdudulot ng mga tanong sa kanyang isipan. Samantalang si Trojan, kahit patahimik at hindi nakikipag-usap, ay naramdaman ng isang tila hindi malirip na pagnanasa na nais niyang mas kilalanin pa si Nika. Ang babaeng may isang simpleng negosyo ngunit malalim na pagmamahal sa kanyang ginagawa. Isang mainit na araw sa Isla de Amor at ang mga alon ng dagat ay patuloy na dumadampi sa buhangin ng Garcia's Haven. Isang tipikal na araw para kay Nika Garcia. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, may isang hindi inaasahang problema ang sumalubong sa kanya. Habang abala siya sa mga regular na operation ng resort, isang empleyado ang nagdala ng masamang balita. Ma'am Nika, brownout po ngayon dito sa isla.
Wika ng isa sa mga tauhan niya, si Felix. Ang boses nito ay puno ng alalahanin. Walang kuryente ang buong resort at hindi namin ma-restart ang generator. Napansin ni Nika ang biglaang pagbabago ng mood ng kanyang mga tauhan. Walang kuryente sa buong resort at pati yata backup generators nila ay may sira din. Ito ay magiging malaking problema, lalo na't maraming mga bisitang nagsimula nang dumating sa resort para magbakasyon. Anong plano natin, Felix? Tanong ni Nika. Ang mga mata niya'y seryoso at puno ng kabang nararamdaman. Kailangan nating tawagan ng mga technician, pero baka umabot pa ng ilang oras bago sila makarating eh. Kung hindi natin maaayos to, magkakaroon tayo ng malaking abala sa ating mga bisita. Sagot ni Felix. Habang iniisip ni Nika ang mga susunod na hakbang, ang kanyang mga matay napadako sa kabila ng isla kung saan natatanaw ang Alvarado Resort. Hindi inaasahan, naramdaman niya ang isang malirip na pag-aalala sa kanyang dibdib. Maliban sa problema sa kuryente, wala silang sapat na kagamitan para mabilis ang maayos to. Habang ang Garcia's Haven ay abala sa kanilang problema, hindi nakaligtas kay Trojan Alvarado ang nangyayaring kaguluhan. Ang kanyang mga tauhan ay nagsabi sa kanya ng tungkol sa power outage sa tabi ng kanilang resort. Medyo naiirita siya dahil sa power interruption sa buong isla. Gayunpaman, nang maisip niya ang kalagayan ni Nika at ng kanyang resort, isang bagay ang nag-udyok sa kanya. Hindi niya kayang makita si Nika at ang kanyang negosyo na maghirap. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kailangan niyang magtulungan sila. Pumunta si Trojan sa kanyang opisina at mabilis na tinawagan si Carlos, ang kanyang assistant. Carlos, ihanda ang mga kagamitan at mga resources na pwede nating ipahiram kay Miss Garcia. Utos ni Trojan. Ang boses niya tila walang pag-aalinlangan ngunit may kalakip na seryosong tono. Okay sir, noted po. Tugon ni Carlos. Asap sana maihatid ngayon ang mga reserve generator at ang mga kagamitan. We need to help them. Sasama rin ako. Sagot ni Trojan at pagkatapos ay lumakad na patungo sa katabing resort. Ilang sandali lang at nakarating na si Trojan sa Garcia's Haven. Nakita niyang abala ang mga tauhan ni Nika sa mga iba't ibang gawain. Ngunit may mga bisita pa rin na abalang naghihintay. Dumiretso siya patungo sa opisina ni Nika. At nang pumasok siya, agad niyang nakita ang mga magkahalong pagkabahala at pagod sa mukha ng mga empleyado. Miss Garcia, tawag ni Trojan. Ang boses niya ay matigas ngunit may malasakit. Lumingon si Nika at nakita si Trojan na lumapit sa kanya. Mr. Alvarado, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Nika, hindi makapaniwala. Nakita kong nangyayari at nais kong tumulong. Sagot ni Trojan. Ang kanyang tono ay may pagkamisteryo. May mga generator akong ipadadala dito upang matulungan kayong magpatuloy sa operasyon. Nais ko lang na masolusyonan ang problema at hindi kayo magkaroon ng abala sa mga bisita. Si Nika ay naguguluhan at hindi sigurado kung tatanggapin niya ang tulong ni Trojan. Hindi siya sanay humingi ng tulong mula sa mga ibang tao, lalo na kay Trojan na isang taong may malaking negosyo. Hindi siya makapaniwala na iisang malaking CEO pa ang mag-aalok ng tulong. But, Mr. Alvarado, hindi ko alam kung kaya namin itong tanggapin. Sagot ni Nika, bahagyang nag-aalangan. Don't be, Miss Garcia. Sagot ni Trojan. Ang mga mata niya ay seryoso ngunit may konting pangunawa. Hindi ko na kailangan ng kapalit. Kung nais mong magpatuloy ang operations mo ng maayos, ito na ang pinakamabilis na paraan. Matapos ang ilang minuto na pagkakaroon ng diskusyon, nagpasya si Nika na tanggapin ang tulong ni Trojan. Ang mga tauhan mula sa Alvarado Resorts ay nagsimula ng maghatid ng mga generator at kagamitan na kailangan nila. Habang ang mga tauhan ay nagtatrabaho, si Nika at Trojan ay nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng mas personal. Habang tinutulungan ni Trojan ang mga empleyado, si Nika ay lumapit sa kanya. Thank you, Mr. Alvarado. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin kung hindi kayo dumating eh. Walang imik si Trojan at tinitigan lang si Nika. Ang kanyang mga matay naglalaman ng malalim na emosyon na hindi kayang ipaliwanag. Walang anuman. Hindi ko naman kayang makita kayong maghirap eh. Ang mga bisita nyo nangangailangan ng serbisyo.
at kailangan ko kayong matulungan. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan sa pagitan nila at si Nika'y nagtatangka ng baguhin ng paksa. Kung hindi ako nagkakamali, ang resort nyo ay isa sa pinakatanyag sa buong isla. Bakit kayo magpapadala ng tulong sa isang maliit na resort na katulad namin? Tanong ni Nika. Tinignan ng mga mata ni Trojan na may lihim na kuryosidad. Si Trojan ay umiling, nag-isip sandali, at pagkatapos ay sumagot. Hindi ito tungkol sa laki ng resort. Sa huli, lahat tayo may responsibilidad sa komunidad at sa mga taong nagtatrabaho para sa atin. At isa pa, hindi ko naman kayang makita na may mga negosyong nangangailangan at hindi ko kayang tiisin na hindi nabigyan ng tulong. Thank you for helping Garcia's Haven, sagot ni Nika. May ngiti sa kanyang labi. Habang ang mga tauhan ni Trojan ay nagtutulungan upang ayusin ang problema sa kuryente, nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na mag-usap ng mas mabuti. Ang mga simpleng usapan tungkol sa negosyo ay naging mas malalim. Habang nag-uusap sila, si Trojan ay nagsimula ng magbukas sa mga personal na bagay tungkol sa kanyang buhay. Hindi na siya nag-atubiling magsalita ng mas totoo at tapat sa mga nararamdaman niya. Miss Garcia, may mga pagkakataon sa buhay ko na pakiramdam ko. Ang lahat ay tungkol na lang sa negosyo. Lahat ng ginagawa ko para sa pera. Pero minsan, naiisip ko kung ano ba talagang tunay na halaga ng buhay. Wika ni Trojan. Ang boses niya ay malumanay at puno ng pag-iisip. Parang hindi ko yata maintindihan, Mr. Alvarado. Sagot ni Nika, naguguluhan. What do you mean? Tulad ng mga guest sa resort ko, lahat sila nagbabayad ng malaki para sa serbisyo. Pero minsan, iniisip ko kung saan ang tunay na kasiyahan nila. Baka sa mga simpleng bagay lang sila masaya. Sagot ni Trojan. Ang mata niya'y puno ng kalungkutan. Si Nika, bagamat simpleng babae lamang ay nakaramdam ng malasakit kay Trojan. Minsan, ang mga simpleng bagay ang pinakamahalaga. Ang mga bisita ko hindi nasisiyahan dahil sa mamahaling kagamitan. Nasisiyahan sila dahil sa malasakit at pagtanggap na ibinibigay namin. Dahil dito, nagsimula silang mabukas ng mga ideya at pananaw tungkol sa negosyo at pati na rin sa buhay. At sa sandaling yon, nagkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Habang ang problema sa kuryente ay naaayos na, nagpasya si Nika na magpasalamat kay Trojan sa isang maliit na hapunan. Habang nagsasalo sila ng pagkain, nagsimula silang magbahagi ng mga kwento ng kanilang buhay, mga pangarap, at mga sakripisyo na kanilang ginawa upang makarating sa kung nasan sila ngayon. I'm still wondering, kung tutuusin pwede mo nalang ibenta ang lupa ng resort mo dito sa isla. Sabi ni Trojan nang tapos na itong kumain. For sure they can offer you a big price. Nangiti na umiling si Nika. Actually, last year muntika nang mabenta ang lupa namin dito sa isla. Ang father kong kausap. Nung time na magmi-meet sila ng potential buyer, ay nagkasakit siya at ako ang humarap. Pero nang makita ko muli ang mga lupa namin dito after many years ay nagbago ang isip ko. Hindi na ako pumayag na ibenta pa. Kung sa bagay, maganda kasi ang lupa nyo dito sa isla. Having a nice view, especially at sunset. Ani Trojan saka uminom ng tubig. Yeah, katasto ng ilang taon ng pagiging OFW ko eh. 5 years din ako sa Qatar. Since napagtapos ko na ng pag-aaral ang dalawa kong kapatid, iniisip ko na this time, sa sarili ko naman. Dream ko na magkaroon ng resort eh. Yung simple lang. At yun nga, nagkaroon na ng katuparan. No amount of money can buy my haven. You're aiming for a simple ambience, Nika? In the future, baka may balak kang i-expand o i-develop ang resort mo. Muling tanong ni Trojan. Wala sa plano ko. Saka kung mangyayari yun, baka mawala sa gulang resort ko. 3 na kayo na may mamahaling resort dito sa isla. Ayoko naman na ipagkait ang ganda ng isla sa mga hindi afford sa resort nyo. Sabi niya na pinakatitigan ang mukha nito. Remember, we're doing business for income growth. Kaya sinisigurado ko na worth it ang profit na inilalabas sa mga investors ng resort ko. Naging preskong sabi ni Trojan.
Hindi naman lahat ng magandang kita dahil lang sa pera. Tugon ni Nika. Iyong may magandang experience dito sa simpleng resort ko ang mga guests ko eh. Masaya na ako doon. It's you, Nika. Ako kasi, pinalaki ng mga magulang ko na maging competitive pagdating sa business. Napatango na lang siya. Ang mga araw ay dumaan sa Isla de Amor at sa kabila ng mga tensyon at alalahanin na dulot ng kanilang negosyo, nagsimulang magbago ang pananaw nila Nika at Trojan sa isa't isa. Si Nika na mula sa isang simpleng pamilya at may pangarap na makapagbigay ng maginhawang buhay sa mga tao, ay nagsimulang makakita ng mga magagandang katangian kay Trojan. Isang lalaking dating tinitignan niyang malayo at puno ng pagnanasa para sa tagumpay. Ngunit ngayon, nakikita niyang may malalim na kahulugan ang bawat desisyon na ginagawa nito. Si Trojan, sa kabilang banda naman ay nagsimulang makita ang mga bagay na wala sa kanya. Pero tila nahanap ni Nika sa isang mas simpleng perspektibo. Dati ang lahat ay tungkol sa negosyo, ngunit ngayon, natuto siyang pahalagahan ng mga simpleng bagay. Ang mga magagandang sandali ng buhay na minsan ay hindi mo kayang abutin sa ilalim ng mabigat na mga expectation sa negosyo. Isang hapon, matapos ang isang magkasunod na meeting tungkol sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo, nagkita sila Nika at Trojan sa isang lokal na kapihan. Hindi nila alam kung paano magsisimula ang pagkakaroon nila ng mas maraming oras na magkasama. Minsan ito'y tungkol sa negosyo, ngunit higit pa rito, nagsimula na silang mag-usap tungkol sa mga personal nilang buhay. Habang abala sa pagsusuri ng mga papeles, nagtanong si Trojan kay Nika. Sa tingin ko, Nika, marami akong natututunan mula sa mga simpleng tao, katulad ng mga bisita mo sa Garcia's Haven. Hindi ko nga alam kung paano nila napapakontento ang sarili nila sa mga bagay na wala namang puwang sa buhay ko. Wika ni Trojan. Ang boses niya ay nagsimulang magbukas sa mga tunay na damdamin. Nakatagilid na nakaupo si Nika, pinagmamasdan ng mga tao sa paligid. Tumingin siya kay Trojan, ang kanyang matay naglalaman ng kahulugan. That is the mystery of life, Trojan. Ang tunay na kaligayahan, hindi nakabase sa material na bagay. Kung minsan, ang simpleng kape at saka yung mga kwentuhan, mas mahalaga kaysa sa mga negosyo na naglalaman ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Nasanay na siyang tawagin ng binatang CEO sa pangalan nito. Request na rin yun ni Trojan. Nagkatinginan sila at nakita ni Trojan na mga mata ni Nika na puno ng karanasan. Pero, paano mo nga ba minahal ang mga simpleng bagay sa buhay? Tanong ni Trojan. Nagsisimula ng maging mas curious kay Nika. Natawa naman si Nika. Hindi inaasahan ng tanong. Tulad ng mga ganitong sandali, Trojan, masarap ang makipag-usap sa mga tao at makita kung gaano sila kasaya sa mga simpleng bagay. Tulad ng mga bisita ko na tumatangkilik sa resort ko. Hindi sila nagmamadali. Para sa kanila, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magpahinga at magsaya. Hindi ko na kailangan ng mamahaling gamit para makita nilang tunay na halaga ng buhay. Sana all ganyan ang mindset. Ako, masasabi ko na nasa akin ang lahat. Pero parang may kulang pa sa life ko. Ani Trojan. I'm living in high expectation, especially to my father. Actually, itong resort ko ay inilaban ko sa kanya. Ayaw niya dahil para sa kanya hindi profitable. Now I know kung bakit ka ganun ka hands-on sa resort mo. Pero take a rest rin ha. Sa hindi malamang dahilan ay tila nagkikare siya sa binata. Oo naman, lalo't ikaw ang nagsabi. Kumindat pa si Trojan. Because of you, tinuruan mo ko na maging masaya sa mga simpleng bagay. Wala yun? Sagot ni Nika habang tinatanaw ang dagat. Sobrang saya ko na kahit maliliit na bagay, nagiging mahalaga sa buhay ko. Hindi ko kailanman pinapangarap na magkaroon ng malalaking negosyo o mga mamahaling gamit. Ang mga bisita ko mga simpleng tao lang, pero nakikita ko sa kanilang pagpapahalaga sa bawat sandali. Tumingin si Trojan kay Nika at hinitian siya. I don't know how to learn from them pero ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong realization. Nakikita ko na ngayon ang halaga ng mga simpleng bagay sa buhay. Isang araw,
Inaya ni Trojan si Nika na bumisita sa resort nito. Nagkaroon ng pagkakataon ng binata na magsalita tungkol sa kanyang mga personal na alalahanin. Napansin ni Nika ang pagkakaiba sa tono ni Trojan. Hindi na siya ang dating seryosong tao na puro trabaho lang ang iniisip. May mga pagkakataon na makikita mo na ang kanyang mga matay may mga pag-aalinlangan. At nagiging mas bukas siya sa mga tanong tungkol sa kanyang sariling buhay. Alam mo ba, Nika? Nagsimula si Trojan habang nagtatrabaho sila sa kanilang mga plano. Minsan iniisip ko kung may pagkakataon pa bang magkaroon ng simpleng buhay sa kabila ng lahat ng ito. Alam kong mahirap para sa akin yun. Pero nang makilala kita, natutunan kong magbigay pansin sa mga bagay na madalas ay hindi ko tinitignan. Natawa si Nika. Tinignan si Trojan ng may pagkabiro. Gusto ko sanang marinig ang isang tao na kagaya mo na nagsasabi ng ganun eh. Nung una akala ko, isa kang tao na walang ibang alam kung hindi negosyo. Saglit na naputol ang pag-uusap nila nang makatanggap ng tawag si Trojan sa cellphone nito. Nagsenyas ito sa kanya ng wait. Hindi na ito umalis sa pwesto nito kung kaya kita niyang pagguhit ng disgusto sa gwapong mukha nito. Base sa naririnig niyang pag-uusap ay tungkol sa business ang usapan nito ng kausap sa kabilang linya. Inabala ni Nika ang sarili sa pagbabrowse sa social media account sa cellphone niya. Hay, ang dad. Pala desisyon na naman sa buhay ko. Napapailing na sabi ni Trojan. Gusto niyang ipamanage sa akin ng Altamol. Nag-angat siya ng tingin dito. Altamol? Yung nasa BGC? Sa inyo pala yun? Yeah, sa amin nga. Nakarating ka na ba ron? Oh, ang yaman mo pala talaga. Namanghang sabi niya. Galing ako sa Qatar noon for my vacation. Doon ako unang nagpunta. Bagong bukas pa lang ang mall noon pero may nakakahiyang experience agad ako dun Oh, anong nangyari? Muling tanong ni Trojan na saglit na nalimutan ang usapan ng ama nito sa cellphone. Kung okay lang naman sa'yo, Nika. Pag naaalala ko, nahihiya pa rin ako May isang lalaki kasi na akala ko boyfriend ko noon. Bigla ko ba namang niyakap sa kahinalikan? Naitakip niya ang kamay sa mukha niya. Tumawa si Trojan. Ako naman, may babae na biglang humalik sa akin noon. Napagkamalan din siguro ako. Teka nga, parang naitago ko yung picture niya sa wallet ko Pinanood ni Nika si Trojan na inilabas ang wallet nito hanggang sa inilabas ang isang passport size picture. Marahil nahulog ang picture nito sa bag ng girl na humalik sa akin. Patingin nga. Sa paglapat ng tingin niya sa nasabing letrato, ay nanlaki ang mata niya. Nanginig sa pagkabigla ang katawan niya. Ako to Si Trojan ay nagpalipat-lipat ang tingin sa picture at sa mukha niya. Oo nga no. Ikaw pala yung girl na yun na humalik sa akin 3 years ago? Pareho silang natahimik ni Trojan na hindi makapaniwala. Tikom ang labi nito pero nangingislap sa amusement ang mga mata. Parehas kasi kayo ng tindigan ng boyfriend ko noon, maging sa gupit ng buhok. Doon sana kami magkikita sa Alta Mall. The reason kung bakit napagkamalang kita. Ani Nika na nilabanan ng hiya. Sorry ulit. It's alright. Saka matagal naman na yun. Tugon ni Trojan nang umisi. Kaso after that incident, nahuli ko ang panliloko ng boyfriend ko. Lumungkot ang boses niya. Nasaktan ako ng sobra kaya pagbalik ko ng Qatar, doon ako nag-move on. Minahal ko yung sarili ko. Nag-ipon ako at pagbalik ko ng Pinas, ay namuhunan ako para sa Garcia's Haven. You're a brave lady, Nika. Pinahanga mo pa akong lalo. Si Trojan na hinaplos ang mukha niya pero kaagad ding binawi ang kamay nang mapagtanto ang ginawa. May kung anong init ang gumapang sa katawan niya mula sa kamay ni Trojan na dumampi sa balat niya. 1 linggo ang nakalipas mula nang magsimulang mas malalim na pagkakaibigan nila Nika at Trojan. Ngayon, iniisip nila na oras na siguro para magpahinga at maglibang at makisalamuha sa mga kaibigan at kasamahan sa negosyo. Si Nika ay tumanggap ng imbitasyon mula sa isang business gathering na ginaganap sa isang bar malapit sa kanilang resort. Si Trojan naman na laging abala sa kanyang negosyo ay ipinagpaliban ng ilang mahahalagang gawain
at nagpa siya na sumama sa mga kaibigan, kasama na si Nika. Gusto ko sanang makapag-relax, Trojan. Take a break muna sa negosyo. Wika ni Nika habang tinanggal ang kanyang jacket at umupo sa isang sulok ng bar. Si Trojan naman na bagamat hindi sanay sa mga ganitong sitwasyon ay sumang-ayon din. Siguro nga, makakatulong to sa atin. Hindi palaging trabaho, trabaho, trabaho. Nag-order sila ng mga inumin at habang ang ibang tao ay nagsasaya sa paligid, nagsimula na nilang ilabas ang kanilang mga kwento, tumatawa sa mga biro at nagiging mas komportable sa isa't isa. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga paborito nilang kanta, mga pelikula, at pati na rin sa kanilang buhay personal. Habang ang gabi patuloy na umuusad, ang mga inumin ay unti-unting kumalat sa kanilang mga katawan. Ang kasiyahan ay nagsimulang magtulungan sa kanila na kalimutan ang mga alalahanin sa negosyo. Ang mga tawanan ay nagsimula ng maging malakas. Ang mga katawan nila ay nagiging mas relaxed. Ilang oras ang lumipas at naramdaman ni Nika na siya'y nagsisimula ng malasing. Ang mga tawanan nila ni Trojan ay parang musika sa kanyang tenga. At ang mga titig na palihim ay nagsimula ng magtampok ng isang mas malalim na koneksyon. Tila ba ang bawat patak ng inumin ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga hindi nila nasasabi. Trojan, alam mo, hindi ko akalain na ganito pala tayo magiging close. Akala ko hanggang magkapit-bahay lang tayo dito sa isla. Wika ni Nika. Ang mga matay bahagyang malabo ngunit may ligaya. Si Trojan ay tinitingnan siya ng may kakaibang pagmumuni-muni. Hindi ko nga rin akalain na may matututunan pa ako mula sa mga simpleng taong katulad mo. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa mga kwento mo, baka hindi ko matututunan kung paano magpahinga. Natawa si Nika at sinadyang hawakan ang braso ni Trojan. Seryoso ka ba? Hindi ko yata kayang maniwala sa'yo kapag ganyan sinasabi mo eh. Wika ni Nika na may halong biro. Si Trojan ay bumangon at kumuha ng isa pang inumin. Ngunit bago siya makaupo, tumingin siya kay Nika. Ang mga mata niya ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Siguro, masyado lang akong seryoso dahil sa negosyo. Minsan nakakalimutan ko ng magpatawa. Pero sa'yo, parang lahat kaya kong gawin. Si Nika na medyo napapaamo na dahil sa alak ay hindi maitago ang nararamdaman. Alam mo, Trojan, hindi ko rin akalain na magugustuhan kita bilang kaibigan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero para bang may nararamdaman akong iba sa'yo? Si Trojan na hindi makontrol ang mga nararamdaman ay nilapitan si Nika. May matinding init na nagmumula sa kanilang katawan. Ang mga ilaw sa paligid ay naging malabo at ang ingay ng ibang tao sa bar ay tila nagsimulang humina na para bang tanging silang dalawa na lang naroroon. Nakita ni Trojan ang mga mata ni Nika. Ang mga mata niyang puno ng kasiyahan at pagnanasa. Hindi na niya kayang pigilan pa. Ang matagal na nilang pagkakaibigan at ang hindi maipaliwanag na koneksyon ay nagsimulang magtulungan upang maibukas sa mga damdamin nila para sa isa't isa. Hindi na nila kayang magtago. Tumayo si Trojan at hinawakan ang mukha ni Nika. Dahan-dahan ngunit may matinding intensyon. Nika, I don't know what I'm feeling right now. Basta't iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Wika nito. Ang boses ay malambot ngunit puno ng emosyon. Si Nika naman ay hindi nakasagot agad. Nagkatinginan sila ng matagal. At ang mga mata ni Nika ay nagsimulang maglabas sa mga damdamin na hindi pa niya naisip noon. Trojan, hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero parang ang lahat ay mas nagiging mas magaan kapag ikaw ang kasama ko. Hindi na nakapagpigil si Trojan. Ang kanilang labi ay nagtagpo sa isang halik. Mabilis ngunit puno ng init. Isang halik na nagpapatunay sa lahat ng mga hindi nasabing salita at emosyon na matagal nang nakatago sa kanilang mga puso. Ang init na dulot ng mga halik nila ay nagbigay daan sa mas matinding damdamin. Ang gabing yun ay naging mas pasabog na mga hindi inaasahang emosyon. Isang gabing tila ba hindi nila kayang kontrolin ang nangyayari. Minsan, ang lahat ng nararamdaman ay hindi na kayang itago pa. Habang naglalakad sila palayo mula sa bar, may mga tanong pa rin sa kanilang mga isipan.
Pareho nilang nararamdaman na may mga bagay silang kailangang linawin. Hindi lang tungkol sa kanilang negosyo, kung hindi sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Naglakad sila ng tahimik at pareho nilang alam na ang gabing yun ay magsisilbing turning point sa kanilang pagkakaibigan. Hindi nila alam kung ano mangyayari sa hinaharap, ngunit ang gabing yun ay nag-iwan ng matinding bakas na magtatagal. Kumakanta-kanta ng umagang yun si Nika habang nagluluto ng adobong manok. Late na siyang nagising dahil nakainom siya kagabi na kasama si Trojan. Nasa alapaap ang mga paa niya nang maalala ang mga nangyari kagabi na kasama ang binata. At hindi na niya kayang itago sa sarili ang totoong nadarama niya para sa may-ari ng katabing resort. Ayan, malapit nang maluto. Kumutsara siya ng konting salsa para matikman ang niluto. Sarap! Sigurado magugustuhan to ni Trojan. Nangako siya sa binata na ipagluluto niya ito ng paboritong ulam nito. Isang pangako na tinupad niya sa gitna ng kalasingan nila kagabi. Nang ganap ng maluto ay pinatay niya ang stove. Kumuha na siya ng may kalakihang canister at nagsandok doon ng bagong lutong adobo. Inilapag niya ang canister sa ibabaw ng table. Palalamigin muna kita ng ilang minuto, then ihahatid na kita sa Alvarado Resort. Tiwala siya na iwanan ng niluto dahil walang langaw o pusa sa dining room ng nagsisilbing bahay niya sa Garcia's Haven. Nagtungo siya sa kanyang kwarto. Doon ay may sarili siyang banyo kung saan mabilis siyang naligo. Nang matapos sa pagbibihis at pag-aayos ng sarili, ay binalikan niya ang ulam. Masaya siyang lumabas ng bahay at binati niya ang mga guests na nakakasalubong niya. Naabutan niya si Milan na abala sa pagmamanage ng resort at kinawayan niya ito. Palakas ng palakas ang tibok ng puso niya nang makapasok na siya sa loob ng vicinity ng Alvarado Resort. Kilala na rin siya ng guard doon. Dala-dala niya ang canister na may lamang niluto niyang adobo. Eksaktong naroroon siya sa may entrance ng hotel ay nakita niya ang binata. Troja! Subalit natigilan siya nang may sumalubong ditong isang babae at hinalikan si Trojan sa labi nito. Girlfriend ata yan ni sir. Oo nga eh. Ang ganda niya, no? Nadoble pa ang sakit na nararamdaman ni Nika sa narinig na bulungan ng dalawang babaeng staff na lumabas sa hotel. Ramdam niya sa puso niya ang matinding pagtarak ng punyal. Trojan, bakit mo pinaglaruan ng feelings ko? Sabi niya sa sarili na mabigat na tumalikod, saka nagpa siyang bumalik sa sariling resort. Sa paglalakad niya ay pinipigilan niyang mapaluha. Iniwan niya ang canister sa ibabaw ng table, saka nagtungo sa kwarto niya. Ang sakit! Ang sakit-sakit naman oh! Hindi na niya napigilan ng sarili na umiyak. Mas masakit ngayon ang nadarama niya kesa nang niloko siya ng ex-boyfriend niya noon. Akala ko kasi may meaning ang halik na yun kagabi. Ang tanga-tanga ko talaga. Minsan pa siyang napaiyak. Nang hihina siyang napaupo sa gilid ng kama niya hanggang sa tuluyang mapahiga siya. Hindi niya namalayang naigupo siya ng antok dahil sa pagkawasak ng puso niya. Ang malakas na pagyugyug sa katawan niyang nagpagising sa natutulog pa ring si Nika. Nika, may naghahanap sa'yo dito sa resort. Nagmulat siya ng mga mata at naroroong napahikab siya. Napabangon siya sa pagkagulat nang mapagtanto na gabi na pala. Sino bang naghahanap sa akin? Si Sir Trojan. Naroon siya sa salas at hinihintay ka. Imporma ni Mila. Nagtaka at nakadama man ng sama ng loob ay nagpa siya pa rin siyang harapin ng binata. Mabilis niyang inayos ang sarili saka nagtungo sa salas. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong niya kay Trojan. Tumayo ito nang makita siya at humarap sa kanya. Pasensya na kung naabala kita, Nika. I'm just here to say goodbye. Ang sakit na nadarama niya kanina ay nadagdagan pa. Aalis ka na pala? Nagkaroon ng piyok ang sariling tinig niya. Isang damdamin na hindi niya maikakaila sa sarili. Malungkot itong napatango. Oo, tinanggap ko na kasi ang pagmamanage ng mall namin eh. Saka dumating na ng Pilipinas ang babaeng pakakasalan ko. Our parents wants us to rush our wedding. Minsan pang kumirot ang puso niya sa narinig, ngunit kailangan niyang itago ang nadarama. Okay.
Pero paano yung resort mo? Naalala niyang babaeng humalik dito kaninang umaga sa hotel. Sino nga ba naman siya sa buhay ni Trojan? Ang isa kong kapatid ang magmamanage. Anito? I'm sorry, Nika. Mamimiss kita. Ang daya mo naman, Trojan. Ang sakit. Bulalas niya na hindi na naitago pa ang totoong nadarama. After the kiss ay umasa ako para sa ating dalawa. Nag-expect ako na merong tayo. Ang tanga-tanga ko dahil umasa ako at na-fall ako sa'yo. Then ngayon aalis ka na at magpapakasal na sa iba. Ang sakit, Trojan. Hindi ganun kasimple lang ang lahat ng yun ha. Dahil mahal kita. Kasunod ng kanyang pag-amin na yung pagpatak ng luha niya. Naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ni Trojan. Nakulong siya sa mga bisig nito. Mahal din kita, Nika, pero sorry. Dahil hindi kita kayang ipaglaban. Hindi ko kayang suwayin ng mga magulang ko. Especially my father. Dahil minsan ko na siyang binigo. I'm sorry dahil duwag ako para sa ating dalawa. Lalo siyang napahagulgol sa sinabing yon ng lalaking pinakamamahal niya. Sila ang literal na pinagtagpo pero hindi itinadhana. Matapos ang emosyonal na usapan kay Trojan, nanatili si Nika sa salas. Hindi alam kung anong sasabihin o gagawin. Tangyang katahimikan at ang tunog ng sariling hikbi ang naririnig sa kanyang paligid. Pero sa kabila ng sakit, napagtanto niyang hindi pwedeng mawala ang lahat para sa kanya. May mga pangarap siya at hindi ito magtatapos sa isang lalaki. Makaka-move on din ako sa nangyari sa amin ni Trojan. Tanging nasabi niya sa sarili. Habang si Nika'y nakaupo sa salas, huminga siya ng malalim at nag-isip ng ilang sandali. Nasa isip niya pa rin ang mga huling salitang binitawan ni Trojan. Siguro nga hindi ako para sa kanya, pero hindi ko rin kayang kalimutan siya. Sabi ni Nika sa sarili, sinisikap niyang ngumiti. Nika, ano bang nangyari? Bakit ang bigat ng aura mo? Okay ka lang ba? Tanong ni Mila na hindi niya namalayan ang paglapit nito sa kanya. Malungkot na nilingon niya si Mila. Kasunod ang pagguhit ng mapait na ngiti. Nagpaalam na siya, Mila. Aalis na si Trojan. At may kasal na pala siyang paparating. Marahil nga hindi kami para sa isa't isa. Para kayong mga resort nyo, Nika. Magkatabi pero ang layo ng agwat nyo sa isa't isa. Don't worry. For sure may darating pa para sa'yo. Ani Mila na may halong pag-comfort sa kanya. Bago pa pumatak muli ang luha niya, yumakap siya sa kaibigan at kasosyo niya sa negosyo. Sa kabila ng sakit, nagpa siya si Nika na magpatuloy sa kanyang negosyo. Kinabukasan ay nagtipon ng mga staff sa resort at ang kanilang galak ay nagbigay kay Nika ng lakas. Nakangiti siya sa mga ito kahit na hindi pa niya ganap na makalimutan ang kanyang nararamdaman. Okay guys, alam kong lahat tayo'y abala. Salamat sa pagiging mabuting katrabaho. Ang resort na ito ay hindi lang negosyo para sa atin. Isang pamilya tayo dito. Huling sabi niya sa mga tauhan. Ilang sandali pa'y pinabalik na niya mga ito sa trabaho. Alam mo, Nika, andito lang kami ha. Lalo na ako. Tutulungan ka namin, hindi ka nag-iisa. Sinserong sabi ni Mila. Maraming salamat, Mila. Huwag ka mag-alala. Makaka-move on din ako. Sagot niya. Ang bawat araw ay puno ng pagtutulungan at pagsusumikap. Bagaman may mga alaalang naaalala pa, pinili niyang ituon ng pansin sa pagpapabuti ng kanyang negosyo. Karamihan sa mga staff ay tumulong kay Nika. At kahit na may mga pagkakataong tinablan siya ng kalungkutan, natututunan niyang tanggapin ang bawat hamon. Isang araw habang si Nika ay nag-audit ng mga bagong proyekto para sa resort, pumasok si Mila na may daladalang importanteng papeles. Nika, may bago tayong client. Rerentahan nila ang Garcia's Haven as reception ng birthday party. Tumingin na sila dito sa resort at nagustuhan nila. Imporman ni Mila na ipinakita ang isang document. Salamat Mila for this blessing ha. Hindi ko kayang gawin tong nag-iisa. Lalo akong nai-inspire sa pagmamanage ng resort natin. Pinasiglan niya ang sariling tinig. Laban lang tayo, Nika. Ani Mila.
Tumangulang siya dito. Paglipas ng mga linggo, unti-unting napansin ni Nika ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya nakatuon sa mga alalahanin at sakit ng nakaraan. Unti-unti, natututunan niyang yakapin ng hinaharap at ang mga oportunidad na dumarating. Kasamang mga kaibigan, mga staff at ang suporta ng kanyang pamilya. Muling bumalik si Nika bilang isang malakas na babae. Isang gabi, habang siya'y nagmamasid sa mga bisitang masaya sa kanilang bakasyon sa resort, nag-isip si Nika. Siguro nga, hindi ko na kailangang maghintay. Ang tunay na pagmamahal, hindi dapat pinipilit. At sa huli, ang pinakamahalaga ay matutunan kong magpatawad. Lalo na sa sarili ko. Sabi niya sa sarili. Ilang linggo na rin ang lumipas nang umalis si Trojan sa isla. Sumandal siya sa railing ng resort, nakatingin sa malamlam na tanawin. Napagmasdan niya ang katabing resort. Alam niyang marami pang darating na pagsubok, pero ngayon ay handa na siyang harapin ito ng buo. Pagkalipas sa mga buwan, tahimik ngunit matatag na ipinagpapatuloy ni Nika ang pamamahala ng resort. Unti-unting dumarami ang mga bisita. At sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya unti-unting pag-abot sa pangarap na matagal na niyang pinangarap. Ang mga araw ng kalungkutan at ang sakit ng pagkawala ni Trojan ay nanatiling bahagi ng kanyang alaala. Hindi para saktan kung hindi para ipaalala kung gaano nakalayo ang narating niya. Isang umaga habang abala siya sa pag-audit ng mga bagong proyekto, lumapit sa kanya ang isang babaeng staff. May hawak na folder, halatang kabado. "Hi, Ma'am Nika," mahinang sabi nito, sabay abot ng dokumento. "Ito po yung mga feedback mula sa guest. May mga rekomendasyon po sila para sa resort." Tinanggap to ni Nika at ngumiti. "Salamat mahalaga sa akin to eh. Tsakin mong makuha natin ang lahat ng insights nila. Gusto ko bawat bisita may satisfaction sa pag-alis nila rito." Habang binabasa niya mga komento, may isang liham na tumatak sa kanya. Isang simpleng sulat ng pasasalamat, hindi tungkol sa ganda ng tanawin o sa sarap ng pagkain, kung hindi sa kabutihang ipinakita ng kanyang mga staff. Maliliit na bagay lang pero ramdam ang sinseridad. Naramdaman niya ang matagal na niyang pinaghirapang epekto, ang positibong pagbabago sa buhay ng iba. Gabi na nang matapos ang isang event sa resort. Naupo si Nika sa cafe malapit sa dalampasigan. May hawak na tasa ng kape, habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng resort na kumikislap sa dilim. Sa hindi kalayuan, narinig niya ang tawanan ng mga staff. "Grabe no?" bungad ni Staff 1. "Si Ma'am Nika dati, tahimik lang. Ngayon successful na siya." "Hindi ko nga rin in-expect sabi ni Staff 2. "Pero ang totoo, hindi lang siya magaling na manager. Mabait talaga siyang owner." "Oo nga," sabay sabat ulit ng una. "Kahit sobrang busy niya, lagi siyang may oras makinig. Hindi naman siya kailanman naramdamang malayo sa atin." Tahimik na lumapit si Nika. Hawak pa rin ang kanyang tasa. Ngumiti siya at mahina ngunit taus-pusong nagsabi, "Salamat sa inyo pero alam nyo, hindi ko rin to magagawa kung wala kayo. Lahat tayo may ambag dito." Ang mga gabi gaya nito ang nagpapaalala sa kanya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat kung gaano kataas ang naabot mo, kung hindi gaano mo binago ang buhay ng mga taong kasama mong umakyat. Ilang araw ang lumipas. Isang hapon, habang nagmamasid siya sa paligid, mga pamilyang masaya sa dagat, magkasintahang naglalakad sa tabing dagat. Lumapit si Mila bitbit ang makapal na folder. "Nika," sabi niya, "may mga bagong partners na interesado sa expansion. Kung gusto mong i-meet sila, pwede ko silang iset." Tinignan siya ni Nika. May halong pagod pero determinadong ngiti. "Iset na natin, hindi pa ako tapos. May mga plano pa nga akong gustong gawin at gusto kong kasama pa rin kayo ron. Just make sure na for affordability pa rin ang hatid nila." Tumango si Mila. Lalo pang na-develop ang Garcia's Haven. Lumawak ang resort.
Lumalim ang ugnayan ng mga empleyado. At unti-unti, mas naging tahanan nito hindi lang sa mga bisita, kung hindi pati sa mga nagtatrabaho dito. Isang gabi, habang abala siya sa office, nabaling ang atensyon niya sa isang lifestyle and society news sa social media. May picture doon ng isang couple at kilalang-kilala niya ang lalaki. Union of Dynasties, Trojan Alvarado and Trina Montes, to tie the knot in grand wedding of the year. Two of the country's most prominent families are set to unite as Trojan Alvarado and Trina Montes, heirs to influential business empires, prepare to exchange vows in what is being dubbed the most lavish wedding of the year. With high society vows and preparations already underway, the upcoming ceremony is expected to be a grand affair, attended by the nation's elite, celebrities, and dignitaries. Sandaling natigilan si Nika sa nabasang balita sa internet. Noon, baka bumaha na ang luha, pero ngayon iba na ang pakiramdam. Hindi na tukirot, kung hindi isang tahimik na paalam. Isang kumpirmasyon na si Trojan ay bahagi na lang ng kanyang kahapon. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng tanawin sa bintana. Ang resort na minsang saksi sa kanyang pagluha, ngayoy patunay ng kanyang pagbangon. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy si Nika sa bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi lang bilang isang matagumpay na negosyante, kung hindi bilang isang babaeng natutong mahalin ang sarili, yakapin ang nakaraan, at harapin ang kinabukasan ng may tapang at pag-asa. Ngunit ilang linggo matapos ang balitang yon, isang bagong ulat ang biglang lumitaw online. Mas tahimik, mas misteryoso, ngunit sapat upang umani ng atensyon mula sa media at publiko. Trina Montes backs out. Most awaited society wedding called off. Ayon sa mga ulat, umatras si Trina ilang araw bago ang kasal. Hindi malinaw ang tunay na dahilan, ngunit may mga bulong-bulungan tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang pamilya at sa mismong pagitan nila ni Trojan. Ang dating inaabangang engranding kasalan ay naging isang palaisipan at ang katahimikan ng magkabilang panig ay lalo lamang nagdagdag sa intriga. Nabasa rin yun ni Nika. Sa unang saglit ay natigilan siya. Tila nakasilip ng munting pag-asa ang puso niya nang nilalaman pa rin ay si Trojan. Hindi siya nagtangkang magtanong, maghanap o muling kumonekta. Ayaw niyang umasa para sa kanilang dalawa ng binata. Tama na, Self. Baka masaktan na naman ako eh. Tanggap ko na hindi kami para sa isa't isa ni Trojan. Ipinagpatuloy niya ang araw na yon tulad ng iba pa. Puno ng desisyon, pag-aasikaso at mga plano para sa expansion ng resort. May kausap siyang bagong supplier. May kamiting siyang lokal na artist para sa mural ng resort. At may tinulungan siyang guest na nawala ng wallet sa may baybayin. Sa gitna ng lahat ng ito, minsan-minsan ay mapapatingin siya sa dagat, maging sa Alvarado Resort. Hindi dahil may inaabangang dumating, kung hindi dahil doon niya natutunang hanapin ang katahimikan sa gitna ng ingay ng nakaraan. Pero may lihim na pag-asam ang puso niya. Pero ang malinaw sa kanya ngayon, ang direksyon, na hindi na siya bahagi ng kwento ni Trojan. At hindi rin si Trojan ang wakas ng sa kanya. Nika! Nika! Sigaw ni Mila na nagmamadaling lumapit sa kanya pagkalabas niya sa isang kabana ng resort. Oh, anong meron? Usisa niya sa babae ng ganap ng makalapit sa kanya. Ipinakita ni Mila ang screen ng cellphone nito. Hindi pala natuloy ang kasal ni Trojan. Ibig sabihin yan, may chance na kayong dalawa. Nagkibit balikat siya. Oo, nabalitaan ko nga kanina pero hindi ako maasa. Tanggap ko naman na hindi pa rin kami para sa isa't isa. Pinanlakihan siya ng mata ni Mila. Talaga ba? Pero mahal mo pa. Hindi ako impokrita. Oo, mahal ko pa rin si Trojan. Pero ayaw kong umasa na maging kami ulit. Hindi natin alam ang totoong kwento kung bakit hindi natuloy ang kasal nila ni Trina. Mila crossed her arms. Hindi pa rin makapaniwala sa kalmadong tugon ni Nika. Grabe ka rin ano? Ang tapang mo.
Kung ako yan, baka nakalipad na ako papunta sa bahay ni Trojan. Napatawa si Nika, bahagyang umiling. Hindi kasi tutungkol sa kung kaya ko siyang puntahan, Mila. Ang sa akin lang, ayoko nang umasa pa para sa aming dalawa. Napayuko si Mila at napabuntong hininga. Tama ka, pero sana lang, kung talagang mahal ka ni Trojan, sana hindi na siya magpaligoy-ligoy pa. I mean, babalik siya dito sa isla, di ba? Ngumiti si Nika at marahang tinapik si Mila sa balikat. Alam mo, sa totoo lang, ang pinakapayapa kong natutunan itong mga nakaraang araw ay yung pagtanggap. Hindi ibig sabihin ng pagmamahal ay kailangan mong makuha ang taong mahal mo. Minsan, ang tunay na pagmamahal, yung kaya mong mahalin kahit wala na siya sa piling mo. Aray, ang lalim nun, Ma'am. Biro ni Mila sabay tawa. Pilit na binabawi ang bigat ng usapan. Napatingin ulit si Nika sa dagat, sa direksyon ng Alvarado Resort. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na ito tila tanong sa hinaharap, kung hindi isang alaala ng nakaraan. Kung tadhana talaga, darating yan sa tamang oras. Pero sa ngayon marami pa tayong kailangang ayusin dito. Expansion, new amenities ng Garcia's Haven, at yung plano nating eco-friendly villas. Mas gusto ko nang mag-focus sa ngayon. Tumango si Mila. Ngayon ay mas buo ang respeto sa pinuno niya. Yes, ma'am. Iba ka talaga. O sige, iaayos ko na yung schedule ng meeting sa mga bagong partners, ha? Thanks, Mila. Sagot ni Nika tapos ay huminga ng malalim. Tahimik, payapa. At habang tinatahak niya ang daan pabalik sa kanyang opisina, dala niya ang katotohanang hindi lahat ng minamahal mo ay mananatili. Pero kapag minahal mo ng tama ang sarili mo, kahit na mawala pa ang lahat, buong-buo ka pa rin. At iyon ang tagumpay na walang kahit anong balita ang makakapantay. Sa dinami-rami naman ng pwedeng meeting place, talagang dito po talaga. Kunway naiinis na sabi ni Nika sa sarili habang naroroon sa isang coffee shop sa loob ng Alta Mall. May imi-meet siyang possible investor para sa Garcia's Haven. Naisip niya na kailangan niya ma-upgrade ang resort. Ngunit titiyakin niya na affordable pa rin ang rate. Nag-chat bigla sa kanya si Mila. Papunta na po dyan ang representative ni Sir Chua. Tanging okay ang na-reply niya sa assistant na in charge ngayon sa resort. Habang naghihintay siya, ay hindi niya napigilan ang sarili na ituon ang tingin sa isang entrance ng coffee shop na kinaroroonan niya. Naalala ko na naman siya. Sabi niya sa sarili na ang tinutukoy ay si Trojan. Naalala niya ang first encounter nila ng binata kung saan napagkamalan niya itong ex-boyfriend niya. Paano ako mag-move on ito? Naipilig niya ang ulo. Nagpigil siya ng hininga at muling tumingin sa kanyang cellphone upang iwasang mag-isip ng mga bagay na makakapagpastress sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang mag-isip. Nasa harap siya ng isang napakahalagang meeting at dito pa siya napadpad sa lugar kung saan unang nag-cross ang kanilang landas ni Trojan. Habang tinitignan ng oras, nag-umpisang maglakad ang isang babae papalapit sa kanya. May daladalang maliit na bag at may malumanay na ngiti sa labi. Miss Nika? Tanong ng babae na parang may alam na sa kanya. Napatingin si Nika at tumango. Yes, ako nga po. Ako po si Eva. Ako po ang assistant ni Sir Chua. Pinapasundo po niya kayo sa akin eh. Sunod na lang po kayo sa akin. Okay, sige. Kusa na siyang tumayo at sumunod sa babae. Lumabas na sila ng coffee shop. Wala siyang ideya kung saan sila tutungo. Basta't ang alam niya ay loob pa rin ng Alta Mall. Hanggang sa nakarating na sila sa loob ng mamahaling boutique. May request po si Sir Chua po sa inyo. Baka pwede raw po na isukat niyo ang wedding gown na in-order niya para sa fiancé niya. Kung okay lang po sa inyo, papunta pa lang po siya rito eh. Imporma ni Eva na hindi tinatabla ng kahit na anong pag-aalinlangan. Talagang ako? Nagtataka at hindi makapaniwalang tanong niya. Yes po, Miss Nika. Magkasing katawan po kasi kayo ng fiancé niya. Gusto niyang malaman kung tama ba ang sukat. Tugon ni Eva. Naguguluhan.
Nagdesisyon si Nika na sundan na lang ang babae. Okay, sige. Basta sure ka ha, na pinapagawa talaga yan ng boss mo ha? Yes, Miss Nika. Nasunod lang po ako sa utos niya. Sagot ni Ivan na halos wala nang sablay sa pagsasalita. Agad siyang inassess ng isang staff at inanyayahan siyang magbihis para sa pagsusukat. Nang magtungo siya sa dressing room, napansin niyang tila parang may naririnig siyang tunog mula sa ibang bahagi ng butik. Pinagmamasan niya ang sariling refleksyon, lapat na lapat at kasyang-kasya sa kanyang isinukat na wedding gown. Sana maranasan ko rin ang ikasal, pag-aasam niyang sabi sa sarili. Bigla na lamang lumabas mula sa likod ng isang kurtina ang isang lalaki na kilalang kilala niya, lalo ng puso niya. Trojan, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nika, para bang hindi makapaniwala. Si Trojan ay nakatayo sa harap niya ngayon, nakatingin sa kanya na kay tamis ng ngiti sa labi. I'm happy to see you again, Nika. Trojan, anong ibig mong sabihin? Papaano mong... Bakit ka nandito? Tanong ni Nika. Sinusubukang kontrolin ang sarili at ang mga katanungan sa kanyang isipan. Ganyan ka ba talaga makipag-usap sa investor mo, Miss Garcia? Ngumisi ito na kinindatan pa siya. Huh? Don't tell me ikaw si Mr. Chua? Nanlalaki ang mga mata niya. Totoo si Mr. Chua. Friend ko siya at may-ari ng butik na ito. Siya ang nagsuggest na ganitong plano para sa muling pagkikita natin. But don't worry, tutuloy siya na mag-invest sa Garcia's Haven. But why? Tanong niya sa lalaking kinasasabikan ng puso niya. Galing ako sa isla kahapon kaso nalaman ko na wala ka ron. Sagot nito. Nagmadali akong bumalik dito sa Manila nang unexpected kong malaman na balak mag-invest sa resort mo ni Raul Chua, na kaibigan ko naman. So I planned this. Baliwala sa kanila na makipag-usap pa rin sa loob ng fitting room ng mamahaling butik. Biglang pinalo ni Nika sa balikat itong si Trojan. Nakakainis ka, Mr. Alvarado. Alam mo naman na nasa stage pa ako ng paglimot sa iyo eh. Tapos sulpot ka naman ng sulpot dyan. Pues, ibalik mo na ako sa isipan mo. Lalo na dyan sa puso mo. Bigla nitong hinawakan ng isang kamay niya. Kinintilan yon ng pinong halik. E papano kung umalis ka ulit? Nag-aalin lang ang binawi niyang kamay rito. Para tayong mga resort natin, Trojan. Magkatabi nga, pero malayo ang agwat sa isa't isa. Kung temporary lang ulit to, please let me go. Hindi na mangyayari yun, Nika. Ani Trojan na sumasamo ang tingin sa kanya. Alam mo naman ang nangyari, hindi ba? From the moment na nag-back out sa kasal namin si Trina, na-realize ko na dapat kong ipaglaban ang gusto ng puso ko. Ang babaeng mahal ko. Napaluha si Nika sa kaligayahang nag-uumapaw sa puso niya. Pero, ipinasuot mo na itong wedding gown. Baka hindi pa rin tayo sa huli niyan. Baka mawala ka ulit sa akin. Napatawa si Trojan. Ipinasukat lang yan sa'yo pero hindi pa yan ang gown mo. Ikaw pa rin syempre ang pipili ng isusuot mo sa kasal natin. Nako, kasal na agad ang nasa isip mo. Saka sigurado ka na ba sa akin? Saka, payag ba ang mga magulang mo na ako mapapangasawa mo? Nika, hinayaan na ako ng parents ko na pumili ng pakakasalan ko. At ikaw yun. Kahit hindi man sila sa pagkakataong yun ay kusa na siyang yumakap sa pinakamamahal na lalaki. I love you, Trojan Alvarado. I love you more, Nika. Tumugon to ng yakap sa kanya. Sa sumunod na sandali ay naghinang ang mga labi nila. Maligayang babalik sa isla si Nika, kasama si Trojan na pinakamamahal niya. Kasama na niya ang forever niya. Wakas.